Balabagin. Kuwapaon. Yeah. 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 Tunay na ang magsasaka ang backbone ng maraming tao sa mundong ibabaw. Para sa maraming Pilipino, ang pagtatanim ng palay ay hindi lamang isang trabaho o paraan ng paghahanap buhay. Ito ay isang panata at pundasyon ng ating kultura. Bakit kaya itinuturing na panghabang buhay ang gawain ang pagsasaka? Narito ang pag-aaral ng kaunting pagpapaliwanag. Una, haligi ng seguridad sa pagkain. Ang bigas ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Habang may nagugutom, ang tungkulin ng magsasaka na magtanim ay hindi natatapos. Sila ang tinitingala at tinitignan, tagapagligtas ng ating hapagkainan sa bawat henerasyon. Pangalawa, panata at tradisyon. Kadalasan ang pagsasaka ay pinamamana mula sa mga magulang patungo sa anak. Ang mga teknik sa pagbubukid at pag-unawa ng panahon at ang pagmamahal sa lupa ay bahagi ng isang siklong nagpapatuloy sa loob ng maraming dekada. Pangatlo, ang koneksyon sa kalikasan. Ang buhay ay isang magsasaka ay nakatali sa kupas na kalikasan, sa ulan, sa araw, at sa pagpalit ng panahon. Ang ugnayang ito ay nagbibigay ng disiplina at pasensya na dala-dala nila habang buhay. Isang katotohanan, bagamat ito ay isang marangal na panghabang buhay na gawain, naharap din ang ating mga magsasaka sa mga hamon na gaya ng pagbabago ng klima or climate change, mataas na presyo ng abono, at ang pangangailangan para sa modernong teknolohiya. Bagamat mahirap sa part ng mga magsasaka, ngunit kailangan magpatuloy sa buhay upang mabuhay at makasunod sa hamon ng panahon. Ako po si Bong Barcena, ang nagbibigay kaunting kaalaman para sa mga magsasaka. Sana'y nakapagbigay ako ng kaunting kaliwanagan. Kung nagustuhan, pakishare naman ang video ito. Maraming salamat po. Thank you for watching.